posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste ay isa sa kanyang kapwa kongresista. Dahil ito sa paraan ng pagkuha niya ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kinit naman ni Leviste na hindi niya sapilitang kinuha mga dokumento at hinimok niya ang DPWH na ilabas na ang buong Cabral files. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa umano'y iligal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Parang sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Kasama sa mga pinalaga ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa 2 patay ng kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Tahasa namang pinabulaanan ni Dizon ang tinawag niyang walang basehan at malisyosong alegasyon ni Leviste na may insertion si Dizon para sa flood control projects nung siya pa ang namumuno sa BCDA. Nauna nang inihayag ng BCDA na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anumang discretionary source ng pondo. Kaduda-dudaan niya ang timing ng alegasyon ni Leviste na lumabas matapos magsalita ang ilang taga-DPWH na pwersahan at iligal na kumuha ng files si Leviste mula kay Cabral.
Magsasagawa na raw ng digital forensics examination ang Office of the Ombudsman sa computer ni Cabral. The office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. Dagdag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, limitadong bahagi lang ng listahan ang ipinakita ni Leviste. Pero ayon kay Leviste, wala si Clavano sa Ombudsman team na nakapulong niya kaugnay sa Cabral files. Dagdag nito, ipinakita niya ito kahit na hindi hiningi ng tanggapan ng Ombudsman. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.